What's up mga bay? For today's video, side-by-side comparison ng Yamaha NMAX 155 version 2 versus the Aerox version 2. Alin ang mas sulit? Usapang specs and features? Let's go! Let's start with the design mga bay. Sa NMAX 155, naka-maxi scoot type look siya mga bay. And medyo classy, parang businessman looking tayo. While sa Aerox naman is naka-sporty looking siya and very aggressive po. Makikita natin yung mga sharp edges. So depende na yan sa preference nyo kung alin ang mas maganda. Next naman po is yung braking system. For both motorcycles, meron silang ABS. Kaibahan lang, sa NMAX, dual channel ABS siya or nasa front at nasa likod. While sa Aerox naman is naka single channel ABS lang or nasa front lang yung kanyang anti-lock braking system. So isa to sa mga pinaka-importanting safety feature mga bay. Especially sa mga instances na napadaan tayo sa mga wet roads or maputik na daan. And once na pa sudden brake or full brake tayo, piniprevent niya na mag-lock yung wheels para smooth pa rin natitigil yung ating motor, so less tendency na siya sa disgrasya. Advantage po sa NMAX since both and front may ABS na, pero sulit pa rin naman yung single channel ng Aerox. Sa brake types naman tayo, sa front both is naka single hydraulic disc na, while nasa rear naman yung kaibahan. Sa NMAX naka disc brake, while sa Aerox naman is naka drum brakes pa. Lamang na naman yung NMAX dito since mas makapit yung disc brake, pero alam naman natin na sulit pa rin kahit drum brakes ng Yamaha. Let's go sa suspension. Sa likod, naka dual shock unit swing, while sa harap naman is telescopic fork. Next naman po is yung tires. For both, naka-tubeless na po. Sa tire sizes naman, sa NMAX, yung front niya is 110 by 70 by 13 compared sa Aerox na nasa 110 by 80 by 14. For the rear mga bay, sa NMAX is 130 by 70 by 13 while sa Aerox naman is 140 by 70 by 14. So mas malaki yung wheel size ng Aerox mga bay, which has more stability po and better yung traction and grip niya. Pero may advantage din naman yung medyo maliit sa NMAX since less weight na siya, which could impact the fuel efficiency and also mas mamaneuver mo siya sa mga biyahe. Fuel system naman po, both is naka-FI or fuel injected na. Tumatipid na siya sa gasolina and nagkatalo sa fuel capacity since malaki yung NMAX with 7.1 liters compared sa Aerox na 5.5 liters lang. So medyo malaki yung difference mga bay, and advantage talaga yung NMAX dito since napaka-useful po nito, especially if always ka naglo-long rides. Medyo malayo pa yung mararating mo before ka magpagas ulit. For the average fuel consumption naman, according to Yamaha, sa NMAX naglalaro around 38 to 44 kilometers per liter, while sa Aerox naman is around 48.4 kilometers per liter. So advantage po sa Aerox mga bay, and isa to sa mga big factors no, since napakamahala ng gasolina ngayon. Dito naman po tayo sa upuan mga bay. For the designs, sa NMAX medyo basic lang, naka-plain lang siya, while sa Aerox naman po as you can see, may mga stitches na. So dagdag premium looking po sa ating motor. And sa both motorcycles po, medyo makapal yung kanilang upuan. While sa grab bar naman, sa NMAX nakaseparate siya mga bay versus sa Aerox na nakadikit sa mismong frame and dito sa may baba. So at least merong hawakan yung ating mga back rides. Sa loob naman, for seat storage capacity sa NMAX is 23.3 liters versus sa Aerox naman na nasa 24.5 liters. So may konting difference sila mga bay, pero for both motorcycles po, may mga full face helmets na kakasya naman. Depende pa rin sa kalakihan and sa design, pero sa half face kasyang-kasya na. Sa dimensions naman po tayo, for the seat height, sa NMAX is 765mm, while sa Aerox naman is 790mm. So medyo mataas yung sa Aerox mga bay, and expected naman since nasa sports category siya. So di siya gaano Pinoy friendly. However sa NMAX is kayang-kaya po kahit nasa mga 5 to 5'2" na height. For the ground clearance naman sa NMAX is 125mm lang versus sa Aerox na 145mm. So pati sa ground clearance mas mataas yung Aerox mga bay, which is very useful po, especially if always kang dumadaan sa medyo malubak or di pantay-pantay ang mga daan, at least mas kampante ka. Pero for NMAX naman, nasa average side na, so di na tayo mangangamba kahit sa malalaking humps sa Pinas. For the panel gauge, medyo iba yung kanilang design. So isa-isahin natin. Ito po yung sa NMAX.
So once start po, ito po yung lalabas. Lahat ng informations na kailangan natin is nandito na. Sa upper part, nandito yung message indicator, TCS, ABS indicator, high beam, low beam, check engine, stop and start indicator, key sensor, and call indicator. And sa mismong panel gauge, fuel gauge, temp gauge, odometer, speedometer, and time. And once you click po yung switch, next is yung trip 1, trip 2, battery indicator, TCS indicator, oil indicator, and V-belt indicator. Ito naman po yung panel gauge ng Aerox mga bayan. Actually, lahat na na-mention natin sa panel gauge ng NMAX is nandito na rin yung mga information sa Aerox. Kaibahan lang po is medyo maliit lang yung mismong panel gauge sa Aerox. Sa harapan naman po, for the headlights, ito yung kanilang mga design. Sa NMAX, medyo plain lang siya na pa-wide angle and meron siyang konting eyeline dito and yung signal lights is nasa baba. While sa Aerox naman is medyo sharpy yung look. Medyo malaki yung sinakop ng headlight niya. Meron din siyang eyeline and may signal light sa baba. While sa taillight naman po, very different yung kanilang design. Sa NMAX, naka-as-one lang siya. So kasama na yung taillight and signal lights versus sa Aerox po na naka-separate yung signal light and medyo maliit lang yung taillight. So kung trip nyo is nasa sporty category po, pasok na pasok yung looks ng Aerox. Also to add po, both headlight and taillights is naka-LED na pero yung signal lights nila is naka-bulb type pa. So tipid na siya sa battery. Start with the features na. And first po is yung stop and start system nila. So function niya mga bay, once naka-andar yung ating motor and naka-idle tayo or nakahinto sa gilid or stoplight, within 3 to 5 seconds kusang mamamatay yung makina for better fuel efficiency. And kung gusto nyo nang ipa-andar, i-twist nyo lang yung throttle, a-andar na siya ulit, hindi nyo na siya kailangang i-start. Next naman po, meron din sa dalawa yung kanilang side stand kill switch. So once naka-extend po is hindi na aandar yung ating motor, or if naka-andar and in-extend mo is kusang mamamatay yung makina for safety purposes. Starting system rin meron sa both motorcycles. Tinatawag nila itong Smart Motor Generator or SMG. So once i-start po, there's no ignition sound na. So mas magaan na siya sa makina and mas matipid sa battery. Meron din silang VVA mga bay or tinatawag na variable valve actuation, and yung function niya, it gives more torque at high speed and more power at low speed. Next naman po, meron silang sa Yamaha na tinatawag na Blue Core technology, which gives out more power pero less yung fuel consumption niya or mas better yung kanyang fuel efficiency. And last, meron silang Y-Connect mga bay, which magkoconnect nyo yung motor nyo sa phone nyo mga bay. Malalaman yung status na yung motor, if kailangan na bang i-change oil, makita yung mga riding logs, may option na rin siyang para makita yung last parking location, and many more. Sa makina naman tayo for engine displacement po sa kanilang dalawa, naka 155cc. So engine type, naka single cylinder, single overhead cam, 4 strokes, and 4 valves. So these engines po gives out a maximum horsepower of 15.1 HP at 8,000 RPM. So the same lang sila mga bay. While may kaibahan naman sa maximum torque, nasa NMAX is 13.8 Nm at 8,000 RPM versus Aerox na 13.8 Nm pa rin pero at 6,500 RPM. And last, for their cooling system po, both motorcycles is naka-liquid cooled na. So di ka na mangangamba na baka mag-overheat sa malalayong biyahe. For the price mga bay, medyo malaki yung kanilang difference. For sa NMAX po, SRP price muna tayo, nasa 155,000 pesos. While sa Aerox naman, may pagpipilian kang 2 versions po. The standard version is 124,000, while yung S version naman is 145,000. Difference ng both versions mga bay, you can check it sa review natin sa Aerox. Pero para sa inyo, ano talagang mas sulit sa dalawa? Ano mas trip nyo? Classic looking or sporty looking? Comment down below. That's all mga bay. Please like, share, and subscribe and hit the notification bell para ma-updated ka sa ating new videos.